How do we define life? Ang buhay ay pagpaparami na may kasamang mga pagbabago. Ang buhay ng tao parang ganito eh. Parang tubig na tuloy-tuloy ang agos. Maraming balakid, tulad ng mga ganyang bato-bato. Pero tuloy-tuloy lang. Matutulog kang pagod. Pagising mo, magpapasalamat kang humihinga ka pa. Magkakape. Kakain. Didighay. Pagpapawisan. Susubukan mong gumawa ng tama. Pero mas marami ang mali. Ano ba talaga ang purpose ng buhay mo? Ba't ka ba nabubuhay? Para saan? Nakaka-uplift, nakaka-inspire ang laman ng ating kwento ngayon. Mukhang kailangan mo ng 4x4 na mataas ah. Oo naman. Soon. Gusto mo na ba? Oo. Magkano yung ganito mo? Pagsuko, kilalanin natin si Nathan, ang batang nagtitinda ng basahan. Oh, sige. Sa inyo mo, tama ka naman. Tinapang ko lang yung binigay ko. Wala ka na. Oo. Bye-bye. Episode na hindi lang tungkol sa pagbavan life, kundi meron ding kwento ng totoong buhay. Sige, fights. God, nagulat ako doon. Ang sarap. Sarap ako din. Ay, get! Sarap daw. Nananalay tayo sa akin. Isop ang gusto mabuto sa aking sikmura. Ano lang yan. Daputin mo lang. Yan lang laman ng ano ko. Ng belt bag ko. Yan. It's time. Grabe Iba-ibang shades ang dala mo. Kung meron man akong kinakabaliwan na isang bagay sa buhay ko kapag ako ay mayroong gusto, walang iba kundi shades. Kung saan saan ako napupunta mga lugar, kunwari papunta ng Cebu, mapunta ng Davao, kung saan saan man, pag ako nakakita ng shades kahit mumurahin, kahit tigsi 50 pesos, ay binibili ko yun. Yan. Tutubi. Lakas ng loob ng ba natin tumabay sa balabag truck oh. Siya ang tumabig doon. Ito po. Ito tumabig sa namin. JNT Express, baka naman. Tumabig ka. Ngayong araw ay magkakambing tayo. Random spot. Pero kailangan muna namin kumain. Oh no. Taray po na. Yagi, babae po siya? Oh. Naku naman. Ito ang gusto ko. Or ito. Ito 100. Kasi wala, magpapabarya lang ako ha. Habang kami ay nag-aantay ng aming pagkain, isang bata ang lumapit sa akin para magbenta ng mga basahan. Pakasipag yung mga ganitong bata, ano? Tinatanong ko siya kung kumain na siya. Sabi niya, oo. Halata naman yun. Malusog. Nag-aaral ka pa? Lager ako. Nag-aaral ka pa? Baka gusto mong kumain. Ititreat kita. Gusto mo ba? Kumain ka na? Ilang beses mo sinanong Huwag ka mahihiya. Gusto mo pa kumain? Ha? Ayaw mo. Alam mo, meron kang kahawig na artista. Alam mo kung sino? Si Bayani Agbayani. Idol ko yun. Bayani Agbayani. Natutuwa ako sa mga ba? Hindi, bakla. O ka lang. Sa murang edad, alam kong mayroong malalim na kwento kung bakit ito naglalako ng bimpo. May kapatid ka? Kabad o hindi po nakakalakad. Ay, hindi nakakalakad yung kapatid mo? Bakit? Nakahiga lang po. Oo. Dalawa lang kayo? Dalawa pong babae. Tambay. Hindi po nakakalakad. Sipag ba? Hindi nangihingi. Kumakayo. Hindi ako aminado ako, hindi ko naranasan yung mga ganyan, yung nagtitinda. Oo. Pero yung puso ko sa mga bata na nagtitinda, nagsisipag, na hindi nanghihingi na-appreciate ko yung mga ganun. At ganun ka rin eh, di ba? Oo, ganun ako ng bata, mahal. Lahat naman tayo ay mayroong laban sa buhay. Ang laking inspirasyon ang binigay sa akin ng batang to. Sa murang edad,
Alam niyo na kung anong ibig sabihin ng responsibilidad. Bibigyan natin siya ng bumas. Pero di ko nagpapakita sa inyo kung magkano. Sana ba yun? Ito, bibili tayo ng ganito. Tsaka yung pamasko ko sa'yo, huwag ko nang papakita sa'yo ha. Salamat po. Sabi mo. Mahilig ka ba mag-YouTube? Mag-comment ka sa akin. Maging thankful sa malaki o sa maliit na bagay. Hindi lahat na meron tayo, meron ng iba. Alam mo yung tugtog na yan? Favorite ko yan. Dako iyang isiabot sa dalong karapapam. Lamig ang natural king kasinayahan. Oh, feel na feel. Magsindi na tayo! Gusto ko yan! Alam nyo, iba ang nagagawa na meron kang playlist habang kayo ay bumabiyahe. Promise, kontrolado talaga ng musika ang mga mood nyo. Kapag nasa biyahe, huwag kakalimutan bumili ng saging. Pansapin niya sa gutom. Umihi ka ba? Oo, hindi. Umihi lang. Ito sagot sa tanong na kung saan nga ba kami nagsi-CR. Ako, Tagabay po yan. sa Kalo po. Sa Kalo. Sa Kalo. Dadaan tayo ng release ng tren. Welcome to San Pablo City. Pili ko yung tren na yan. Kadugtong yun ang tren doon sa Quezon. Sa ano? Basta doon. Yung area pa Bicol, no? Mamalengke lang muna kami ng aming babauning pagkain sa campsite na hahanapin mamaya. Wala pa kami nahanap na campsite. Secure muna natin yung ating pagkain. Isda, manok. Ano pa? Gulay. Nasa ano tayo, wet market tayo ng San Pablo, Laguna. Ngayon lang kami napunta dito. Umiiwas kami sa mga lugar na palengke na alam mo yon yung masikip. Napunta kami sa mas masikip. Pero all good dito, parang nandito naman lahat oh. Daming gulay. Mahal, alalahanin mo kung saan tayo nagpark ha. Oo. Baka mawala tayo. 150 na lang. Anong luto ba ang gagawin dyan? Prito? O sige. Pahawa ko yun kaya tayo papahiwa ako. Ano bang luto ang sa manok? Sabi mo, gusto ko prito. Ay, prito lang tayo lahat. Magkano ang budget natin ngayon? 500. 500. Naisip ka pa? May nakikita akong pwedeng idagdag natin dito sa manok tsaka sa tilapia natin. Gusto ko magluto ng tahong na maraming dahon ng sili. Para meron tayong sabaw, no? Oo. Sariwa po to. O, sige po. 1 kilo po. Lang. Isa. Sili. Dahon ng sili. Bili tayo ng dahon ng sili. Tapos, luya. Oo. Yon. Yung sili po ba, binibenta nyo? Hindi. Hindi. O sige, bibili tayo ng sili. Hanggat makahingi ng libre, talagang. Ayun, nilagyan na. Yan! Salamat po. Merry Salamat na. Apo. Hallelujah! Hallelujah! Alam mo yung kantang talong? Ano? Italong mo sa akin. Tatalungin ko rin. No to soft drinks. Oo, no to soft drinks kami. Kaya tubig lang. Nice. Water therapy. Ang masyadong ano yun. Let's go! Let's go camping. Sada eh. Alam mo ano yan, may trekking yan. Hindi tayo pwede. So ganito ang game plan namin palagi. Pagkatapos mamalengke, saka maghahanap ng spot kung saan tayo magka-camping. Negative kasi akala nila car camping, dun tayo sa malapit sa Oo. river. Eh okay lang naman tayo dun sa parking eh. O sige. Diba, bumaba na lang tayo. Go! Anong pangalan ng ano? Ben Cab River View Campsite. Ben Cab? Oo. O yan, pwede na yan. Hindi naman kailangan na nasa ano tayo. Nasa tabing ilog tayo. Kaso 46 minutes. Okay lang. Nagkarlan. O ano na natin. Tapos yung biyahe natin eh, ano naman tayo, road tripping tayo. Kung hindi man tayo papayagan na mag-camping sa parking space nila, maghanap tayo ng area doon o kung sinong lokal na pwede nating kausapin na mag-park tayo sa bakantong lote lang. Correct. Yan ang goal natin. Sige, go! Sarap ng ano.
Umuulan? Umulan. Comfortable lane. Holy Mount Zion. Holy Mount Zion. Holy Mount Zion. Nakadaan na ako dito. Philippine Loop namin noon, Hampas Loopers. Dito kami dumaan. Ngayon na nabigay linaw sa akin na marami talagang ilog dito. Kasi nadaanan ko na wala to. Partipat ng liliw to? Ha? Nak-nak. Liliw. Oh, liliw ka oh. What's there? Giliw. Liliw. Giliw. Ano yun? Igiling-giling. Oh. Indiana Rose, I caught a glimpse of you out on the road. Oh, 860 meters na lang. Narinig ko na yung ilog man. Wow. Oh. Ay, may ilog nga. Ayun oh. Oh, wait. Maliwanag. Ito. Maliwanag. Malinaw. Ayun oh. Ayun yung ilog sa baba oh. So ang setup namin ngayon ay sa Bencap kami tutuloy. Isa siyang river resort na kung saan hindi nga, ang problema nga is hindi makakababa yung ano namin doon, camper van. Pangalawang option namin, pag hindi talaga kami pwede, ay pwede kaming makiusap sa mga lokal na makikipark na kami sa mga lupa nila kasi dito napakalawak ng lupain. Correct. Na kung saan pwede tayo magpaalam talaga sa mga lokal na pwede tayo guminto at mag-camp tayo, mag-overnight tayo. But nag-reply naman na yung Bencap at pinayagan nila tayo na mag-park sa parking lot nila. At yung ilog naman kasi ay kailangang babain. May trekking talagang magaganap. So okay na rin. Kahit nga yung mga ganito oh, laban na yung ganyan eh. Diba mahal no? Oo. Laban na yan eh. Toto, malalim. Sobra. Tigil mo muna. Exage sa reaction, no? Kala mo mahulog ko na sa bangin. Hindi naman ang lalim. Oh, tapos sa diretso. Ay. Maambon. Yabang. Mukhang kailangan mo ng 4x4 na mataas ah. Oo naman. Soon. Gusto mo na ba? Oo. Isang ganun mo lang. Gantay lang kayo. Halika na. Ano, papasakayin mo ako ah. Ikaw na kayo mag-drive. Ayoko mag-drive. Mamaya may lubak dyan. Ayoko mag-drive. Ikaw mag-ano. Mamaya malubak ko yan. Parang gusto mo na ng 4x4 talaga. Oo talaga. Mal, meron na naman lubak ha. Oo, kaya yan. Kakamot naman yan pag sumayad eh. 4x4. Oo. Asul. Hindi ah, red. Red. Bakit ganyan kayong mga babae? Gusto nyo kayo palagi nasusunod? Ang hirap kasi kapag tabingi yung lupa. Okay, welcome dito sa Bencap, Liliw, Laguna. Dito tayo mag-overnight ngayon sa parking lot. So hindi namin alam kung magbubukas ba kami ng roof tent kasi nga yung lugar namin dito, yung area namin is sloping eh. Dapat kapag nagbubuklat ng awning at nagbubuklat ng roof tent, dapat pantay lahat talaga yung yung lupa. Kumbaga hindi nakaangat yung sasakyan, hindi nakatagilid ng ganyan. Kasi kapag binuksan natin yung roof tent, yung hagdan nun, ganyan. So hindi natin mailalapat yung hagdan ng maayos. So maaring mag-owning lang kami ngayon. Di ba? Huwag kayong mag-alala. Kapag tayo ay nakaalis naman na malayo-layo sa mga susunod na episode, makakapag-camping tayo na naka-full setup tayo. Pero as much as possible, hindi naman required palagi na nagbubukas tayo ng roof tent sa mga ganitong biyahe kasi nakadepende kasi yan sa sitwasyon ng lugar na tutulugan natin overnight. So ngayon, medyo malabo tayo mag-roof tent, no? Tabingi. So owning gaming. At sa loob kami ng camper van, matutulog. Tsaka okay lang matulog sa loob ng camper van. Kaya nga camper van eh. Sa loob kami nakatira. Mahal. Si Vice ganda. Vice ganda. At least dito
Bato-bato. Ang importante lang naman dito, yung ano natin, yung tulog natin na malamig. Tapos bukas, magtampisaw na lang tayo at tayo parehong takot sa malamig ngayon. At ang kailangan kasi talaga ng katawan naming dalawa ngayon ni Prisha ay mainit sana ang tubig kasi nga punong-puno kami ng lamig. Isa rin yun sa trigger ko yung puno kami ng lamig. So sana soon ay makapag-ano tayo, mahal? Makahanap tayo ng hot spring. Sabi nga namin kung nasa Mindanao kami, pumunta na kami ng Davao Oriental. Nagbabad na kami doon sa paborito naming hot spring. Pero dito kasi tayo sa Luzon, medyo limitado ang mga hot springs dito. It's either Laguna lang yan, na kung saan merong bulkang Makiling. Tapos sa Bicol area, na may mga bulkan din doon lang makaka-spot talaga ng mga hot springs. Pero overall, hindi pa rin wala talaga. Cold springs, madami dito. Hot springs. Konti lang. Comment lang kayo kung saan meron ha, yung malapit. Yung kahit may kunting lakarin lang ba, okay lang yun. Ang bilis mag-setup, di ba? Pag dalawa kami, yo. Malaking factor na meron kayong kasama talaga ha sa ganyan. Malaking factor talaga kasi meron kayong katuwang, meron kayong karamay just in case man na kung ano man ang mangyari, may runner, ganyan. So, mas nagiging maaluwan ang pag-van life kapag may kasama. Tsaka safety first tayo, di ba? Safety first tayo. Cute na ito, no? Dati ayoko mo ito dalhin Ngayon ang cute niya, lagay ng mga sibuyas, bawang, at kung ano-ano pa. Pag kumamalengke. Bakit choice ko sindalahin ka dahil gusto ko. Pero ang benepisyo naman kapag dala-dala lahat, hindi nagkukulang. Hindi nga lang, masikip yung van. Hindi naman, masikip. Kinukontra na naman yun. Sarap ng tunog ng ano ba? Kailugan. Pero bukas ko na kayo ipapasyal dyan. Tayo muna ay magpapahinga. Malamig! Malamig, ngayon pa lang malamig na. Bukas, pumunta tayo dyan. Meron kasing dalawang option dito ng campsite. I mean, pagka-camping. Yung doon sa taas, yun yung Ben Cab na campsite na may mga kubo-kubo doon na pwedeng rentahan, pwedeng mag-tent, pwedeng maghamok. Ang Ben Cab ay ito talaga. Ito po yun, sir, no? Saan po ito yung mga ano po, yung mga Platform po ng ano sana platform pwedeng pagtayo po ng tent. ng tent. Para hindi po maputik. Oo. Tapos may mga kubo rin dito na for rent din naman. So may choices kayo or options, dalawa. Kung gusto niyo mag-grow camping, sa ano 'yon? So doon sa ilog na pinuntahan ko kanina. Kung gusto mo naman ng glamping or mag-pitch ng tent, sa taas naman ng bundok ito. Ito naman sa taas ang pupuntahan niyo pag kayo ay pumunta ng Ben Cab. Ano muna yun ang luto natin? Ito muna, tahong. Tahong. Wait, ako nang bahala sa pagluluto ng tahong. Alam nyo ano to? Chopping board. Regalo sa akin ni General. Napakanipis, pero hindi mo to mahihiwa ng kutsilyo. Lagay ko na lahat? Oo. Para ano? Herbal seafood soup. Magkano ba ngayon? 5 piso isa niyan. Napakamahal. Hindi libre lang tayo. Oo, kay nanay, bumili tayong tahong. Siyempre, lalagyan na natin sila ng magic. Para sumarap. Sana kasha. Tiwala lang. Pag bumuka na yan, wala na. Kaya pati sagad. Yan. Good luck sa gulay. Kailangan natin ng malaki-laking kaldero.
Boom! Pang dalawahan ba yan? Agad, nagulat ako doon. Sarap. Sarap ako din. Sarap daw. Nanahanalay tayo sa akin. Isop ang gusto mo sa aking sikmura. Yung tahong, bagong harvest daw to sa karagatan ng... Basta... Batangas. Batangas? Sarap. Balik mo, ibalik mo! Ang laki ng uwak! Oo, nandyan o, nakabantay yung uwak dyan, nasa gilid. Ayun, kanina pa yan. Paikot-ikot yung uwak na yan. Ibalik mo yan, ibalik mo, ibalik mo. Ibalik mo. Wag na wag mo subukan, masisira ang araw mo. Yung mga ibang lutuin, inako na ni Prisha. Kakain ka mamaya, huwag ka mag-alala. Babae. Takot ako sa ano eh. Ano mo kaya? Baka sobrang lakas. Okay na yan. Nagsimula nang lumubog ang araw. Ang realidad sa pagtira sa loob ng isang camper van na natutulog kahit saan at walang permanenteng lugar, hindi pwedeng hindi sumisipa ang kaba at takot bago kumapit ang dilim. Unti-unti nang nauubos ang mga mangilan-ngilang mga sasakyang dumadaan. Mabilis ang paglubog ng araw at maya-maya, babalutin na tayo ng dilim. Ang mga lampara na to ang magsisilbing ilaw namin, magdamag. Nasa tabi tayo ng daan. Hindi natin alam kung sino ang mga dadaan habang tayo ay tulog. Meron kaming katabi na parang bahay. Pero walang tao yan kapag gabi. Tanging tayo lang ang matitira. Dito sa madilim na tabing kalsada. Lord chicken. Diba? Sarap. Labis ng talong. Oh, upak. Ito pa, ito pa. Talong. Yeah. Tamis ng talong. Oh. Oh my God. Sarap, no? Juicy. Nakagat. Ano? Buto lahat. Kanin. Perfect. Melts in your mouth, Oo. not in your hand. Ay? No? Huwag natin busin lahat. Oo. Kasi may ugali kasi tayong madaling araw, nagigising tayo, nagugutom. Oo. Sa mundo ng pagva-van life, ito ang pinakamahirap gawin. Ang iiwan ng hinagap mo ang totoong mundo dahil matutulog ka na. Sa totoo, mahirap hulihin ang antok dahil kakainin ka ng pagkabalisa. Dito sa mundo ng pagva-van life natin, wala akong isi-sugarcoat dito. Sasabihin ko kung ano ang realidad ng pagva-van life. Electric pa namin, no? Yay! Thank you, Shopee! Sarap. Huwag lang magkakamali. Hatiin ng upo na to. Uy!
Sige na nga, matulog na nga tayo. Pwede pala, movie mo. Malaking tulong ang panonood ng pelikula hanggang sa kayo ay antukin at makatulog. Kung meron kayong mga portable game console, malaking tulong din yon. Pero sa experience ko ngayon, hindi ako nakatulog. Hindi dahil sa natakot ako. Talagang hirap ako matulog ngayon. Walang ibang tunog kundi pagaspas ng kailugan, mga ibon, at mga kuliglig, at mga tunog na hindi ko mawari kung ano. Hindi naman nakakatakot. Wala rin namang wakwak. Merry Christmas, everyone. Minabuti kong bumaba dahil hinihila ako ng aura ng kailugan. Lord, at mayroon pang ganito. Laki pasasalamat ko sa Diyos na may mga lugar pa rin na nararapat o mga lugar na dapat may kinakalagyan yung mga taong katulad ko na kung saan mabilis agad natin nakukuha yung peace of mind na palagi nating hinahangad. Mayroon pa rin tayong takbuhan kapag gusto natin ng katahimikan at tanging kalikasan lang yung naririnig natin, tanging likha ng Diyos lang lahat ang naririnig natin. Thank you Lord sa araw-araw na gumigising pa rin ako. Sa iyo ang buhay ko. It's the night of the dear Savior's birth. Salamat sa mga ganitong lugar na kung saan nakakahinga ako. Nakakahinga ang isipan ko. Lay the world in sin and error pining. Alam ko habang buhay ko ng dala ito. Pero salamat. Salamat. Kasi hindi mo ako pinapabayaan. Hindi mo pinapabayaan ng mga taong tulad ko rin ang pinagdadaanan. Fall on your knees. Oh, Wala na akong control sa isipan ko. Ikaw na may control ng isipan ko. Simula ngayon, ingatan mo ko para sa pamilya ko. Marami nakaka-relate sa mga nanonood dyan na, di ba? Kailangan yung maging malakas para sa mga pamilya nyo, sa paligid nyo. Kapag merong mga nanghihina,
bilang isang lalaki o bilang isang puno ng tahanan, haligi ng tahanan. Dapat hindi ka nakikitaan ng kainaan. Kailangan mo maging malakas kahit ikaw mismo ang unang nangangailangan ng lakas. Hindi ka pwedeng makitaan ng panghihina. Kailangan talagang lumaban. Nakita na isig ka, aliksik ka, malakas ka, hindi ka tinatablan ng kung ano-anong kabigatan sa buhay. Wala sa atin yun. Pero minsan, okay din na mag-loosen up eh. Lalo na tayo ibang masusumbungan ng ganito. Hindi ang taas. Hindi yung mga uwak ka kanina. Hey Lord, gumaan yung pakiramdam ko. Halos isang linggo akong inaatake ng aking mental health. Ngayon lang gumaan ang pakiramdam ko nung ako'y naiyak na. Naiyak ako sa sobrang ganda ng lugar. Sobrang payapa. Yung mga ayoko marinig, hindi ko naririnig. Tanging yung mga gusto ng puso at isipan ko lang ang naririnig ko sa lugar na to. At yun ang gusto ko. Yung habang buhay mang ganito na ako, habang buhay ko rin yayakapin ang ganitong lugar. Na gusto ko sa ganitong lugar lang ako. Pagtibayin mo ko palagi. Sana tuloy-tuloy ang laban. Maraming salamat sa magagandang likha mo, sa magagandang kalikasan, magagandang mga taong nilikha mo na nakakasalamuha ko, sa mga positibong tao na nakapaligid sa akin. Maraming salamat. Lumabang ka lang. Mga tao diyang katulad ko ng kondisyon. Lumabang ka lang. Pareho tayong dalawa. Palaban tayo. Walang sukuan. Hindi malakas tayo. Lumabang ka lang. Lumabang ka lang. Yung mga ganitong bagay na hindi na natin kontrolado, pinapasa Diyos na natin dapat to. Ngayon, kumahan ang pakiramdam ko. Rock and roll, boy, first time. Ang buhay ng tao parang ganito eh. Parang tubig na tuloy-tuloy ang agos. Maraming balakid, tulad ng mga ganyang bato-bato. Pero tuloy-tuloy lang. Sana maging ganyan ang tingin natin sa buhay natin. Tuloy-tuloy lang ang agos. Nilagay ako ni Lord sa van life para i-comfort. At ang lakas ko ay manggagaling sa Kanya. And Christ was born. Mahal, gising na! Ang dami mo nang namimiss! Grabe kasi matulog yan. Talagang ano yan. Ganun siguro matulog ang mga dragon. Ang wish ko sa ating ngayong Kapaskuhan, malusog na pangangatawan, payapang puso at isipan. At sa pagsalubong natin sa nalalapit na bagong taon, ito pa rin ang inyong likod, Erte Baron. Bakit kailangan mo nagra-rhyme? Sige na, bye-bye.